natin is pwedeng paliguan. Okay? Hindi kasi natin pwedeng paliguan ng baby kung, of course, masama yung pakiramdam, iiyak, paggutom, ano pa ba? Ayun. So, hindi natin pwedeng paliguan agad-agad si baby. Okay? So, and of course, if you want, if you are going to perform bathing na, you have to manipulate muna the environment or the area. So, check mo muna yung area. Like, for example, kung meron kang AC, okay, so you have to turn it off muna. Kasi hindi naman pwede magpaligo na malamig yung area, pero paliguan ng baby. Oo. Ayun. So baka lalong lamigin yung baby. Okay? So, get the baby from the bassinet or some cradle. Of course, if you are holding the infant or the baby, of course, you have to hold the baby close to you. Okay? Close to you. Bakit close to you? Kasi you are performing the safety for the baby. So, dapat hold mo nang malapit sa'yo. Okay? And then, we are going to place the baby into the pre-baby. Okay? And of course, we are going to check the body temperature of the infant. Okay? So, this one, this type of thermometer, this is a tympanic thermometer. Bakit siya tinawag na tympanic? Kasi we are going to use po sa tenga. Okay? So sa tenga kasi natin gagamitin. Meron din tayong type ng thermometer, yung digital din. Sa loob. Sa auxiliary natin ginagamit. Okay? So what we are using a tympanic. Hoy, saan nyo dadalhin yan? Chinig mo na. I-check out na lang. Sige ma'am, doon na lang. Balik mo na lang doon. Kala ko check out yun eh. Okay, sige. So, check out video daw for today. Okay, sige. Check for the body temperature using the tympanic thermometer. So, sa ear natin i-check. Okay, so normal naman po yung body temperature ni baby. Okay, so 37.4 normal. Kasi 36.4 to 37.4 naman yung normal ng body temperature. Okay, pero kung ito ay may sinat or nasa 38, ganyan, okay lang. So, hindi natin siya pwedeng paliguan. Okay, tepid sponge bath lang, punas-punas lang. Okay, yung gagawin natin. Pero kung normal naman yung body temperature, okay, so pwede natin paliguan yung baby. Okay? So, another thing that we are going to check is the umbilicus. Okay? Yung pusod. Yung pusod ni baby. Tingnan natin kung tunaw na. Charot, hindi. Kung dry na ito. Okay? So, let's say, dry naman po yung pusod ni baby. Okay? So, pwede nating paliguan. O what if naman kung hindi? Ayun. Pwede naman, pero bibilisan lang natin. Hindi pwedeng mababad. Kasi pwedeng mapasukan ng water, pwedeng ma-infection. Hindi ba mong tatalian ng big kiss? Hindi kasi tayo nagbibigkis dito. Ayun nga po. Hospital pala ito. Oo, hospital ito. Hindi tayo nagbibigkis. Sa bahay lang tayo nagbibigkis. Kasi sabi nila, pag gumamit ng big kiss, si sexy daw yung baby. Hindi. Hindi mo parang hold lang mo. Hindi. Di mabutod dyan niya, ma'am. Okay lang yon. Kasi nga, the more mo kasing bibigkisan, hindi lalo makahinga yung baby. Oo. So, ayun. Kaya nga ayaw ng hospital na binibigkisan. Okay? Ganon. Pawin mo ako kontraw ng dami. Diba kasi sa mga matatanda, ganyan. Ako din, kasi syempre ako nagbibigkis din ako. Alam mo, ang huling gumamit neto, nagbihis, hindi marunong magpabihis kasi ito yung puwet ng nasa harap. Oh, mamala mo na. Oo. Bawian mo. Alam, malalaman mo dito kung sino hindi marunong. Okay lang kung dalaga. Yan. I-check mo pa yan, ma'am. Baliktad doon. Di malalaman na lang yan. Malalaman na lang yan kung mali. Oo. Pero kasi dito natawa kami ng tawa. Eh, syempre hindi mo naman mas kasi lalaki eh. Oo. Pag yung sumunod na nag-perform, nagto siya, ba't ganito? So, yung diaper, yung likod na sa harap. Yung harap na sa likod. O, sige, hayaan mo na kasi wala pa naman siya atang. Ayun. Ayun, excuse mo mga dalaga dyan. Exempted pala ako. Ayun. Pero you have to check pa rin kung
ano yung mga pinaglalagay nyo sa baby. Okay, sige. So, let's say dry na po yung pusod ni baby. Okay, so we are going to remove the swaddle. Swad lampin. So, this is the swaddle. Okay? Ayan. So, yung una-una muna natin papaliguan kay baby is the head. Okay, yung head muna. So, we are going to remove the bonnet. Parang pag may tayo pa pala yan, ma'am. Ha? May tayo. Step by Sa step mamaya, na. step by step naman. Step by to. step. Ang madali Step ka. by step. Yan. Mali pala ako nung nagbihis ako na gano'n. Kaya nga, sa head muna tayo. Okay? So, hindi muna natin puhubaran lahat si baby. Isa lang. Isa-isa lang. Huwag natin bibiglain. Baka Lalamigan biglang, mo. biglang lamigin. Okay? So, yun. So, isa-isa lang. O, sa head muna tayo mag-start. Okay? Hold the baby. Ganito. Football hold. Okay? So, ipitin mo lang tong paa. O, ganyan. And then, yung ulo ni baby, hold dito sa may leeg, ganon. And then, you have to close the ears. Okay? Yung tenga. Di ba itong tenga? I-close mo yan. Nakaganon, no? Yan. So, bakit naka-close? Kasi, pag pinaliguan mo yung ulo niyan, pwedeng magpasukan ng water. So, pwedeng magkaroon ng infection sa tenga. Pwedeng Luka. magkaroon ng yes, otitis media. Okay? Of course, before you are going to perform bathing, you have to check the water temperature. Okay? Using elbow. Okay? So, we are going to check the water. Bakit elbow? Kasi, manipis lang yung Balat. balat sa elbow natin. Kung kamay yan, siyempre, pag sa adult, makapal na yan. Okay lang sa yan. Oo. Eh, ang baby kasi, manipis pa yung balat nito. Oo. So, kaya nga elbow yung gagamitin natin. Okay? So, kung okay na yung water temperature, ayan. So, sabi ko, football hold, ganon, and then close the ears of the baby. And then, we are going to wash the head first muna. Okay? So, after washing, get the shampoo or the soap. And then, wash the head of the baby. Okay? So, you can also use a cloth. Okay? So, yung the rough side of the cloth, pwede mo siyang gagamitin pang rub dun sa ulo. Pero, gently lang ha, ang pag-rub. Kasi nga, di ba, meron siyang puti-puti sa ulo nung pinanganak. Ito yung tinatag natin na, what do you call this? Seborrheic dermatitis. Okay? So, hindi mo naman siya kailangang puspusin ng gano'n. Tanggal yung Okay? So, baka mamaya pati scalp. Baka pati scalp ng baby mo natanggal na kasi gigil na gigil ka sa... Oo, gigil na gigil ka pa sa katanggal ng ano. Ayan. Ayun. So, gently lang ha. Ganyan. Okay? So, remove lang the seborrheic dermatitis. Okay? So, after that, rinse. Okay? So, after rinsing, babalik tayo ulit sa pre-bathing ha. Hindi doon. O, dito muna. Balik muna si baby sa pre-bathing. And then, ipat-dry muna natin yung head. Okay? Pat-dry muna ang head. Okay, so after that, using the washcloth ulit, we are going to clean the we are going to clean muna the eyes, the ears, the nose, and the oral care. And then the face na. And then the neck. Okay? So first, you can use naman cotton or you can use the washcloth. Okay, so we start from the eyes, from inner canthus to outer canthus, kabila naman to inner to outer canthus. Parang kagaya lang din sa bed bath. Okay, and then the ears. Okay, start from the outer pinna to inner, ganyan, outer pinna, and then to inner pinna. Okay, so next, yung nose, we are going to use the Q-tip. Ayan. Discard, pero di-discard ko balik. Discharge na naman ako dyan. Huwag ka mag-discharge, wala sa ospital. Discharge. Okay, so after that, the face.
papunta sa forehead, and then sa face, S. Ganon din, papunta sa leeg. Towel Yan. with ano lang yan, ma'am? Ayan. Bata. With With, may soap din. Okay, parang din, may soap and then parang yung sa ano wash. natin. Oo. So, ganun. Parang magkait din sa Jeria. Okay, so depende rin ito sa kung gaano kadumi yung baby. Okay, and then, we are going to use a Pero yung silicone ibang brush. bulak-bulak lang. Yung iba, yung is you can use the cotton, pwede rin naman ito, or yung yung lampi na parang may goose, Gasa. o parang gasa, you can use that also. Okay, so kung meron ka namang silicone brush, okay, so you can use naman the silicone brush to clean the mouth of the baby. Okay? So para bumuka yung kanyang mouth, okay, elicit a rooting reflex. Okay? After bumuka na yung bibig niya, so you can now insert the silicone brush. Okay? So you have to clean the mouth. Lalo na yung sa side ng cheek. Gilagid. Gilagid. Oo. And then the dila. The tongue. Kasi yun yung mga dumidikit yung ng gatas. Okay? So you have to clean that. Okay? So after cleaning the oral care, let's proceed na sa body. Excuse me po, ma'am. Both gilagid and then last tongue. Depende sa'yo, ma'am. It depends naman kung ano yung una mong uunahin. As long as malinis mo yung mouth ni baby. Okay, so after cleaning the head na, okay, so let's go to the body na tayo. So remove na the socks, mittens. 15 minutes na lang. Sigaw na lang kayo pag wala na kayo. And then remove the pajama and the cloth. Okay. So after removing the cloth, the last that we are going to remove is the diaper. Bakit last natin nire-remove yung diaper? Kasi nga, because To cleanest, to dirty. kasi to cleanest to dirtiest nga tayo. Okay, ayun. Kasi, pwede kasing may poops na yung baby. Kaya nga, huli nating nililinis. Okay? Or huli nating nire-remove yung diaper. Kasi uncontrollable yung kanilang pagtae at saka pag-ihi. So, ito yung huli nating tinatanggal. Okay? So, kung meron siyang poops, of course, lilinisin natin ito. Okay? Kung meron tayong bulak dyan, you can remove na the stool. Okay? Or you have to clean na the poops. Okay? So, after that, we are going to place na the baby to the intra-baby. Okay? So, ito, kung meron kang back cradle, ipapatong mo lang yung baby dyan. Diba? So, hindi ka mahihirapan. Ayun. So, kung may infant cradle ka, or back cradle, ayan, so wash mo lang yung baby, ganyan. Tapos, use the soap. Ayan, so gaganon ka lang. Diba? O, mas convenient ito. Mas madali. Tapos, ibabak mo lang. Ganyan. Pero kung wala kang back cradle, tanggalin natin si back cradle, ha? Ayan. Kunyari, wala si back cradle. So, you have to hold the baby like this. Ganito, ha? Ayan. Kung nakakaupo na yung baby mo, paupuin mo siya. Pero kung hindi, talagang hahawakan mo talaga siya ng ganito. Okay? So, use the cloth again. Ayan, i-wash mo na pala natin yung baby. Pero pwedeng mag-ano kami mga may bat? Pwede din naman. Pero kung sa assessment ninyo, kung ayaw ipagamit ng bath cradle, gaganito. Okay? Ayan. So, using the soap. Okay? We are going to start from the dito. Okay? We are going to clean, lalo na yung mga folds. Gilid yun, yung mga kilili, mga singit-singit. Diba? Ayan. So, kasi ito yung may mga pwedeng umaipon yung yung maasim-asim, di ba? Maamoy yun. puti. Galing sa Oo. gatas. Parang libag nila. Oo, so yun. So, you have to clean all the folds. Ayan. So, kung babae ito, of course, you have to clean the labia. Okay? Of course, start from the front going to back. Okay?
So front tayo, going to back. Kung lalaki naman ito, of course, Wash. the penis, the scrotum. Hindi na natin kailangan yung from labia majora, ganun. Wala na tayo ganun. Maliit lang yan. Pero yung ano, wash, so, Oo. Ayan. So, kahit wala ng wash, so, rinse, hot, dry. Okay, so, diretso lang tayong ganyan. Okay, so, kung lalaki naman ito, ayan, so, scrotum, the penis, and the scrotum. Okay, and then, sa paa na. So, kung gusto mo yung likod, okay, so, you hold the baby like this. Lift mo lang siya gano'n, pag ganyan lang. Pataob. Yan. And then, sa likod naman tayo. Ayan, and then, sa back. And then, doon na sa puwetan niya. Okay? So, after that, balik mo lang ulit na ganyan si baby. And then, rinse. Okay? So, after rinsing, punta na tayo sa post-baby. Lock ko muna to para makita ng mga photos. Ma'am, ikanon mo nga yung ano, laptop. Yan, yan, yan. Sige. So, after placing sa post-bathing, pat dry. Pat dry na agad si baby. Ayan, pag pat dry, uunahin natin ilalagay yung diaper kasi nga sabi natin, uncontrollable yung kanilang pag-ihi. Tsaka yung kanilang pag-dumi. So, we are going to place na the diaper. Saan naman na sa pagbabihis ng bawal ng diaper tapos yung sa Tapos, next is the bonnet. Kasi nga, dahil hindi pa ano yung kanilang buntunan, hindi pa buo. Kasi mabilis, ma-dissipate yung body temperature. Ayan, so we are going to place na the bonnet. And then, we are going to cover muna ng towel si baby kasi painumin muna natin ng vitamins or medication. Okay? Ayun. So, you have to carry the baby when you are administering a medication or vitamins. So, bakit kailangan uunahin muna nating painumin si baby ng medication or vitamins before we are going to dress the baby? baka madumihan yung Yes, very good. Kasi baka madumihan pa yung damit. Okay, so at least dito lang sa tuwalya. Okay, so we are going to administer medication. Kunyari bukas ito na. Okay, so yon. Again, elicit a rooting reflex pag bumukas na yung bibig niya. Administer the sa gilid dapat. Dito, sa gilid ng cheek. Hindi diretso sa ngala-ngala or dun sa lalamunan ni baby. Dapat dito muna sa gilid. Okay? Ayun. So, para hindi ma-choke or ma-aspirate yung baby mo. Okay? So, yun. After administering, bibihisan na natin si baby. Okay? So, bibihisan na natin. So, pag nagpabihis kay baby, there are factors that we are going to consider. Like for example, the weather. Okay? So, anong type ng damit ang ipapasuot mo sa baby? Kung Pag Oo. mainit, pag mainit, manipis lang, sabi ko lang. Or long sleeve Long or sleeve or long sleeve. t-shirt mo. Ganon. So, aside to sa weather, we also consider the age of the baby. Siyempre, kung medyo malaki-laki na yan, o di siyempre, appropriate din sa medyo pang ano na. Alangan 8 months na to. Oo, meron po siya sa kamay. Diba? Ayun. Siyempre, kung babae din ito, of course, consider din as one of the factor is the gender. Siyempre, kung babae din ang damit. Kung lalaki din. Okay? And kung ito ay toddler na, kung marunong na siya mag-choose ng damit niya, hayaan natin na siya yung mag-choose ng damit. Okay? So, dahil ito ay infant pa lang, ayan. So, pang baby din na, damit yung kapasko. Okay, so, check muna natin yung umbilicus. Ayun. So, we are going to, kung hindi pa nga sabi ko dry ito, we are going to perform to place the alcohol. Okay, para mag-dry yung umbilicus ni baby. And then, kung gusto mo siyang lagyan ng lotion para ma-moisturize yung kanyang skin, o you can perform naman the lotion. Okay, sa atin, ano pang nilalagay? May alcamporado, may mansanilla. Ano pa ba? Mansanilla ba yun? Ang sarap dito na. Dami. Parang may anak naman. Diba, Dami kong pamangkin. Bata mansanilla. Daming pong pamangkin. Alcamporado. Ganon.
So, we are going to dress the baby na. Sabi niya, ang dami mo naman, mami, sinasabi. Ay, Yaya! Dami mo naman sinasabi, Yaya. Oo. Okay. Nagbablog kasi ako. Siya ko. Ayan. Nilalamig na ako, Yaya. Dami mo sinasabi. Pwede ka mamablog sa YouTube. Habang, Meron na nga ako sa YouTube. ah, Meron. ilang milyon na ma'am views. Ina-upload si Ma'am Liza. Si Alay. Oh, may basher na nga ako doon. At type doon, may patalastas ka. Oh, May commercial na may siya. commercial na. Ayan. Pero, huwag nyo lang i-upload. Maawa na kayo. Sa inyo na lang yan. For your reference lang. Okay? Ayan. So, we are going to dress the baby. So, after the clothes, pajama. Ayan. Tignan muna natin nasaan yung puwetan nito. Okay, baka mamaya nagbaliktad. Napaka-stiff naman ng baby ko. Ang bigas ni baby. Hindi na siya gumalaw. Ang bigas mo. Ayun, so sa pagpapaligo ng baby, so mas maganda kung malapit sa kitchen or near sa sink. Okay? Para mas mabilis pag kumuha ng water. Siyempre, of course, pag nagpapaligo, dapat kompleto na rin yung gamit. Okay, marami ko muna yung gloves. So, bagong gloves ito, ha? Sensya ka na, inuubo ako. So, huwag kang mahawa sa akin. Microorganism. Oo. May microorganism. Ayun. And then, we are going to swaddle the baby. So, bakit kailangan natin iswaddle yung baby? Dalamig Parang pa. may, may init. Okay, so to add comfort and warmth sa baby kasi natin. Kaya kailangan Swaddle. natin siya iswaddle. May swaddle na na, ano mga diretso. Oo, yung may ano na siya. Sa ulo. May ano na sa ulo. Suot na. Sa paa. Ayan. Also, pag swinaddle natin yung baby, it is also prevent colic. Oo. Mahigpit. Ayan. So, dapat medyo mahigpit ito. Ayan. Kasi yung baby kasi, sabi ko nga, nung nasa tiyan pa lang siya ng nanay, hindi nga siya masyado. Kasi mas warm dun sa tiyan ng nanay. Kaya sanay sila. Okay, so after swaddle the baby, we are going to place the baby back to the cradle or sa kanyang Higaan. cradle sa bassinet. Okay? Tabi ka muna, baby. Actually, ito talaga yung newborn. Kasi na mas matigas ito masyado. Ayun. So, we are going to place muna si baby back to the cradle. And then, we are going to make a milk. Okay, gagawa na tayo ng dodo. Papadede na tayo. Okay, so dito muna ako sa pre-vaping banda para makita ng mga Pokemons. Okay? So, let's say dry na po itong ni baby, dede. Okay? So, 3 minutes na lang sila. So, kung dry na to, okay, so we have a different types of milk. Sabi nga natin, we have the breast milk and the formula milk. Okay, yung formula milk naman natin, we have 3 types. We have your lactose-free, and fortified, di ba? Depende sa Pag lactose, ibig sabihin that is animal-based. Pag lactose-free, that is plant-based. And the fortified naman, ito yung mga commercial milk like yung mga A++, mga, ano ba yun? Mga, ano ba to? Yung mga mga ganon. Diba? O, yung mga S26. Yes, yung mga mamahalin. Bona, ma'am, hindi yun Tapos, mahal. yung baby mo lang, Bona. Miss Tapos, Burbrand. 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 Ano ba to?
Estrogen. O, kunyari, At sa ito na yung grabe. prescribed ng Pedja. Okay, so let's say this is a formula milk. Formula milk ito. Okay, so dito, depende sa sa prescribed ni Pedja or depende sa label ng ng gatas. Kasi may Okay, 0 so to 3, meron ano? yan. Meron kasi Oo. tayong pinafollow like kung 1:1 lang ba or 2:1. 0 to Saka yung for ano ma'am? Three. Kung ilang buwan na. Oo, yun. So, meron tayong pinafollow na label, okay? Kung hanggang saan tayo gagawa ng milk. Okay? So, let's say this is 1:1. Okay? So, sa 1:1 natin, pag sinabing 1:1, 1 scoop, 1 1 ounce of water, and then 1 scoop of milk lang. Okay? So, hindi kunyari na tayo nagtitimpla. Okay? So, kunyari ito ay may water na. And then, we are going to place 1 scoop of milk. Ayan. So, we are going to get na the nipple and the thing and the over. Ayun. So, pag pag nag-mix ng milk, dapat ganito lang pan-roll. And then swirl. Ganyan lang swirl. siya. Hindi tayo Ay, pwedeng dati na- mag-vigorous na shake. Magbuka ka rin ng Scatter yung bubbles. milk. Oo. Sa Kasi pwedeng mahangin. pwede Maula. magkaroon ng bubbles, mabula. So may hangin yan sa loob. Magiging Tama, voltage sa tama. baby. Pwedeng ng kabagin yung baby. Pero kung hindi mo maiwasan, kasi nga kung ganito, hindi Saka siya kung masyadong bata sa hirap mix. mag-drive, hindi Oo. maano eh. So, hindi. Halo. Ay, yes ma'am, nakikita pa namin. Ayun. O, nag-end na nga. End na kayo, sorry. Gmit. Yung milk kasi, minsan hindi siya agad nadi-dissolve dun sa water. Okay? Kaya ginagawa, ang tendency talaga, you have to shake it vigorously. So, pwede naman, but you can leave the milk muna ng mga around ilang minutes or para lang to subside the bubbles. Okay? Para mag-subside lang yung bubbles. Ayan. So, after that, kung nag-subside na yung bubbles, okay, so we can get na the baby from the bassinet. Ma'am, can I borrow each? Sit on the chair. Okay, kasi sanay tayong nakakarga, tapos ganun, Nasayaw. sayaw. Okay, so we have to get the baby from the bassinet. Sabi ko nga, you have to hold the baby close to you. Okay, so to make the baby comfortable. Ayan. So get the milk, and of course, do not forget to use the feeding laye. Okay? Feeding laye ang tawag dito. Ayan. So you have to place the feeding laye. Pamunas. Pamunas lang naman ito. Bib. Bib. Ayan. Bibs. Anong tawag dito? Babero. Babero. Di ba ma'am, babero? Feeding light. Oo, basta bib. Pero, kasi sa atin, feeding laye kasi nakalagay dyan. Okay, Ang sige. hirap naman yan, feeding. Feeding laye. Naasa ko na lang yung upuan ko. Para makita ko ng mga Pokemons online. Ayan. Kita? Yan, Yes, nataas. Okay, sige. So, sa pagpapadede ng baby, dapat it should be naka-upright position. Okay? Medyo upright position si baby. Kasi para pag nagpadede ka, Hindi masamit. hindi masamid o hindi ma-aspirate yung baby. Okay? So, when you are placing the bottle of the milk, of course, do not forget, elicit the rooting reflex. Ayan. Pag bumuka na yung bibig, saka mo ilagay yung bottle. Okay? So, dapat, pag naglagay ng, ng dede, dapat yung nipple, pasok dapat dun sa bunganga ni baby. Okay? Hindi yung dulo lang yung pinasipsip mo. Oo. Ayan. Hindi mo alam yung dulo lang. Pwede siyang maka-daddy ng hangin lang. So, dapat buong nipple. And dapat yung nipple, puno ng milk yan. Okay? Hindi siya nakaslant ng ganon. Kasi yung mata mo nandun sa Facebook. Nag-i-scroll. Nag-i-scroll. Oo. So, ganyan. So, dapat
upright position, puno ng milk ito, dapat wala siyang madeding hangin kasi it will cause colic or kabag. Okay? So after, kung ito ay naubos na ni baby yung milk, ayan, so we are going to wait for 3 to 5 minutes bago natin ipa-burp yung baby. Kasi tayo, pagka dede, ganun agad. Oh. Nag-burp nga, pero niluwa lahat. Kasi hindi pa nga nakarating dun sa tiyan niya yung dede, nandun pa nga lang, bumababa pa nga lang dun sa esophagus niya. Pina-burp mo na. Sinuka lahat. Okay? So you have to wait for 3 to 5 minutes para makababa lang yung dede. Okay? Yung gatas na dinede niya. Of course, the feeding lay, it converted into burping clot. Ayan nga. Kasi nga, in case na sumuka siya, ito yung pang-ano mo, pang-sangga sa damit. Ayan. So, after 3 to 5 minutes, pa-burp na natin yung baby. Ayan. Ayon. So, this is one of the way of birthing the baby. Okay, sa shoulder. Okay? So, meron pa tayong dalawang style ng pagpa-birth. Okay, so ito sa shoulder. So, kung ito yung way mo ng pagpa-birth, of course, we have to, hindi naman masyadong massage. Alalay lang natin ganito, stroke the back ng slightly para to help the milk na pumunta sa stomach niya. Okay? So, there are also way of birthing the baby. Pwede rin natin pa-birth siya ng pa-prone position. Okay? Naka-prone ng ganito. So, igaganon din natin yung back niya. Okay? So, meron din tayong isang way din. Kung nakakaupo na yung baby, pwede rin siyang pasit ng ganon. Nakaupo, ganyan. Oo. Ayan. So, paupo. Kung nakakaupo na, ha? Ayan. So, after burping, we are going to place the baby again dun sa ating bassinet or sa cradle para patulugin na natin yung ating baby. Okay? So, sabi ko nga, kung ito ay infant, so you have to sing a lullaby. Okay? So, kakanta kayo ng lullaby. Okay? Ano mga lullaby natin? Siyempre, gas-gas na yung Twinkle, twinkle, little star. La na lang, ma'am. Walang maghaham, walang mag-ano. Dapat, siyempre lullaby. La nga. Matutulog yun. La. Tagalog yung baby, Ano Ana. yun? Paano yan kung English. kung foreigner yung alaga mo, mag-ili-ili ka. Sabi na rin ng lalaki, okay lang naman, kasi sabihin ng mamya, why is my son, my daughter is talking Tagalog. Yan. Kasi syempre tinuruan ng yaya. Okay, so yun. So if you are singing a lullaby sa baby, so dapat of course with a calm voice, para syempre kung calm yung boses mo, syempre matutulog yan ng baby. Ayan. So dapat yung words dapat buo. Okay? Kasi that is foster creativity sa baby. Okay? And of course, kung ito naman ay toddler na, syempre kung pwede siyang mamili ng story, okay, storybook. Ayan. Babasahan mo ng storybook dito. Mag-story kami, ma'am. Ha? Mag-story din kami. Yes po. Isang buong libro, tapusin ninyo. Joke lang. Ayun. So, yun. So, kung toddler ito at gusto niya, Yaya, can you read me a story? Ayaan mo siyang pumili. Yes, of course. Would you like to Ayan. watch also? Cellphone lagi mo. YouTube ka na lang. YouTube. Storytelling mo pa. Ayun. So, hayaan mo siyang pumili ng storytelling. Okay? So, syempre, when you are storytelling, dapat buong words din and with appropriate feeling. Kasi it is promote creativity sa bata. Okay? So, for example, baby, I am going to read you is Snow White and the Seven Dwarfs. Okay? So, magbabasa ka. So, dapat habang nagbabasa ka, with feelings. Tapos, pinapakita mo rin yung picture ng book.
para ma-imagine nila kung ano ba yung story na binabasa mo sa kanila. Dapat with action. Oo. Yes, of course, with action din. And of course, sabi ko nga, with appropriate feeling. Okay? And then, kung tulog na yung alaga mo, ayan, of course, anong gagawin mo pag tulog na? Magligpit Sasabayan na. mo rin ng tulog. Ano pang hindi rin Oo, eh. ganon. Sabayan mo din daw ng tulog. Tawa ako ng tawa doon sa morning class. Sige sir, after putting the baby into sleep, sabayan ko ng tulog. Antok na ako eh. Ayun. Of course, do not forget to perform aftercare. Okay? So, syempre, kung ganyan kakalat, yung pagpapaligo mo kanina, alangang ganyan na lang yan. Okay? So, kung kailangan mo mag-document or document and then perform aftercare. Okay? So, there is, any question? Naintindihan ko ba yung ating demo? O, yun. So, bukas, magde-demo na